Ilang araw bago inaasahang botohan sa Kamara, kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, lumutang ulit ang mga bali-balitang papalit bilang bagong House Speaker si National Unity Party Chairman Ronnie Puno. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. No, of course not. No, that's not at all in the conversation or in the picture. Muling itinanggi ni National Unity Party Chairman at House Deputy Speaker Ronnie Puno na plano nitong palitan si House Speaker Bogie D. III. Wala rin siyang ideya kung saan nanggaling ang mga muuugong na balitang papalitan niya ang kasalukuyang House Speaker. Giit ng kongresista, masaya na siyang manilbihan bilang kinatawan ng unang distrito ng Antipolo. I'm not looking for more work, so I don't really know where all of that is coming from, to be honest. Lumutang ang umano'y planong pagpapalit ng liderato Nobyembre pa noong nakaraang taon. Nasundan din ito ng bulong-bulungan ng kudeta para iluklok umano si dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Arroyo bilang Speaker. Nauna na yang pinabulaanan ni Arroyo. Nang tanungin naman si Congressman Puno sa programa ng One News na The Big Story tungkol sa kasalukuyang bilang ng boto para i-impeach si VP Sara Duterte, sinabi niyang unti-unti na raw dumarami ang pabor sa impeachment pero sa Lunes pa magkakaalaman. Yes, I do talk to some of the party leaders. I talk to Lakas. I talk to the party list group. No, that's not one party. It's like 63 individual party list groups. And then they've consolidated themselves into a one discussion group. Kumpiyansa naman si Senior Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na malakas ang 4 na articles of impeachment na isasalang at pagbobotohan sa plenaryo. It's too late to defend the Vice President now because all the evidence has come out. All we have to do is present it to the Senate. At alam na ng buong bayan kung anong ebidensyang pinangahawak. Sa ngayon, ayon sa mga konsultasyon, aabot na raw sa 215 na mga kongresista ang nagpahayag na bobotong i-impeach si VP Sara. Inaasahan namang magkakaroon ng misa sa Lunes ng umaga bago nga yung sesyon alas 3 ng hapon kung saan isasalang sa plenaryo ang debate at botohan sa impeachment. Sasalang naman sa plenaryo para mag-sponsor ng committee report si Justice Committee Chairperson Jervin Luistro. Agad ding itatransmit sa Senado ang articles of impeachment, oras na makakuha ito ng 1/3 na boto. Katumbas yan ng 106 na kongresista. Sa Lunes din inaasahang ia-anunsyo kung sino-sino ang 11-man prosecution panel na harap sa impeachment court. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.